Kamusta ang New Year mga kaibigan? So, New Year kasi, umakyat ako sa bubong ng warehouse namin mga kakilala ko, kaibigan dito sa trabaho. At ang lugar pala nito ay Novaliches, Quezon City. So, napakaganda ng mga fireworks dito, lalo na sa Metro Manila, sapagkat kita-kita pa dito sa taas, sa taas po ang lugar ng Novaliches. Nag-isang na. Maliliit pa ako. Hindi nawawala ako. At welcome naman kayong lahat dito po sa aking channel. Hello mga ka-tiktokers. So napapansin nyo, dala ko na yung mga gamit ko. So lilipat na kami ng pwesto para mag-duty naman sa iba. So mamimiss ko tong alaga ko na wala pang ligo. Miski ako, di pa ako naliligo eh. Kasi paparating na yung boss ko rito. Mamimiss ko tong asong to. At ito nga mga kaibigan, sinundo na ako ng amo ko. So nandito na po kami yan sa NLEX po. Papunta po kami na norte sa Pampanga. So doon po ako nakatira sa Pampanga at yan, uuwi na rin ako sa wakas. At ang ganda po ng panahon na yan. Yan. Cloudy siya pero napakaganda po ng panahon na yan. After po ng pag-travel po, nandito na ako sa Golden Sun. Dito po ako naka-duty dati. So mag-duty ulit ako rito. So hindi ko na pala sasabihin kung saan ako naka-duty kasi privacy yun. At ito, dumating na yung parcel. Ito na rin yung iba-vlog ko mga kaibigan. Pasensya na. Yan o, dami o. So, full package po siya. So, meron po itong 32,650 walo. At yung holder niya po na 2 holes. Okay. Tapos may mga wire and tabbing. Wire po na silicone wire. Tapos tabbing wire para doon sa kanyang sa battery. Tapos meron na rin po itong soldering iron na 0.8 mm. At meron din itong screw. So ito pong battery na to is B3. Kung di po ako nagkamali, B3, B2. Kasi dalawang male po siya. I-screw na lang po ang kailangan. So nagkamali po ako ng order dyan. In-order ko kasi pair po na screws and nuts. So dapat pala nuts lang lahat. So ito, may label yung isa, the rest wala. Bakit kaya? So hindi na ako nagtanong sa seller eh. May label naman ang isa. Tsaka malalaman ko naman pag So yun, itatry ko muna to mga kaibigan. At ayan, pagmasdan nyo po mga kaibigan ng aking mga binili. So ayan po. Yan na po siya. Okay. So dito po is hindi ko na naipakita yung na-parallel ko sila. Pinarallel ko po sila muna. Positive lahat, tapos negative lahat, nakatabing wire yon para mag-balance yung voltage. At dito nga mga kaibigan, kinonekta ko na lahat yan. So pwede nyo pala i-post tong video na to kung hindi nyo masundan, kung masyadong mabilis. Pwede nyo pong i-post yung video. Okay? Tapos pagmasdan nyo po maigi kung paano ko po siya ginawa. Okay? Caution lang po mga kaibigan sa mga gumagawa ng ganito ha. Kasi po high voltage po yung output talaga nito mga kaibigan. So ingat po sa paggawa nito para maiwasan po natin yung aksidente po at baka maapektuhan ang channel na to dahil lang dun. Ayan mga kaibigan, mas maganda pala may ganito ayun, tulugan pusa. Itong pusang cute. So ayan, di ko na wala kasi ako stand dito mga kaibigan at wala akong lamesa. Sa sahig lang ako gumagawa kaya pinipicture ako ng lahat to. So detail naman kung kahit pa paano mga kaibigan, detail naman.
So, namumula-mula na rin itong soldering iron. Soldering iron. Sorry. So, 60 watts po yung soldering iron na yan. Tapos ito, yung active balancer. Kung mapapansin nyo, di po ako gumagamit ng BMS, no? Yung protection. Kasi ganun lang din naman yan eh. So, mahina po kasi mag-balance yung BMS. Yung puro SBMS. Kaya, mas the best pa rin itong ginagamit ko na to na active balancer. Tapos, LBD. Yung pang lead acid. So, isi-set nyo lang naman yan. Siset nyo lang naman yan mga kaibigan, yung LBD. Kung ano yung actual voltage ng battery nyo. Tapos, yung cut-off niya, protection na rin siya. May cut-off po yan eh. Kung marireach na 12 volts, so automatic mamamatay yung circuit niya. Bibitaw yung relay, magiging open circuit yung relay niya kapag na 12 volts na. So, maganda. Dami display na. Tapos, ito po yung ginagamit kong charger na pang laptop charger po mga kaibigan. So, binitawan ko na yung step up. So, masyado kasing yung step up natin. Masyadong alanganin. So, ito po yung ginamit ko. Mag-step down na lang. Mas the best kasi step down. Yan o. Laptop charger. Tapos, DC-DC converter na 5 amps. So, okay na yan. So, nakaset lang po siya ng... Yung ampere nito nakaset po ng 3 amps. Kasi po yung laptop charger na nakaset na po siya. O factory set na po siya ng 3.4 amps. 19 volts. So, syempre, yung voltage, ibababa ko yun ng 14.6, yung actual 100% po ng lithium-ion battery pack. Na 12 volts po 12 volts po yung pinag-uusapan natin dito mga kaibigan Ayan. So, all set na po lahat. So, temporary wiring nga po yan. So, ayan po yung voltage. Yan. Overview. So, ayan. Nag-charge muna ako sa gabi to eh. So, chinarge ko po muna yan. Dapat nga i-drain ko muna tsaka ko i-charge. So, baliktad yung nangyari. So, okay lang yan kasi nakaset naman tayo eh. Tsaka all balance naman yung mga battery natin kaya okay lang po yan kasi kailangan po kasi i-balance nyo muna yung mga battery cell bago po kayo mag-series connection para po hindi po maapektuhan yung ating active balancer or yung ginagamit yung 4S na BMS po. Kasi minsan hindi po nagre-readyang maayos yan at di nakakapag-balance na maayos kapag iba-iba yung voltage ng battery cell. Ayan. So, ito first attempt po ng ating discharging. So, sinusubukan ko po itong i-discharge na maghapon gamit po ang aking cellphone tsaka electric fan. So, nangyari po ito noong January 12. Itong mga battery cells na ito mga kaibigan is very solid po yung kanyang discharge output compare dun sa nauna ko nabili. Siguro mababa ang capacity nung una kong gawa. So, ito kasing pangalawa. Ito kasing dyan sa video is pangalawang beses ko na siya na So, yan pa lang yung pinaka-solid. Okay? Yan pa lang yung solid niya. Talagang hindi siya nagbabago sa discharge niya. Tapos yung charging niya po is 3 hours po solid. Okay. Dahil nga meron tayo DC-DC converter na nako-control po yung over voltage niya. Dito mga kaibigan, mapapansin nyo, walang nakasaksak doon sa outlet. Yung electric pa na DC, nakasaksak po dyan sa battery. So, battery power po yung ginagamit ko dito. Kagabi, humabot po siya ng gabi. So, mga 15 hours.
14 to 15 hours. Tapos ito, mga 6 to ano naman to, mga 6 to 10 bago siya napuno. Ayan, nakasaksak po siya. So maganda talaga yung step down, no, kaysa doon sa step up. Kasi yung step up pwede mabigla yung battery, baka kasi ganun nangyari doon sa una kong gawa. Ito yung pangalawa kong pang discharge dito sa battery na to. Ayan, kung nakikita nyo mga kaibigan, so dito kasi nagsimula ako ng 10. Tapos umabot pa rin siya ng gabi. At still meron pa siyang 13.5 o 13.7. Ayan, katulad niya sa video. 13.7 ang tira niya. So tatlo na akong charge dito. Okay, kasi yung isa pong cellphone is totally low bat, 0% hanggang 100% nagawa ng punuin. Tapos yung sa akin naman simula 65% hanggang 100. Tapos yung pangalawa kong charge is nasa 30 to 100. Okay, so 3 times, no? So useful talaga mga kaibigan. So 6,000 milliamperes, pure na pure tong bagong bili ko na lithium-ion phosphate cells. Unlike doon sa isa, yung may dimmer. So mga kaibigan, tignan natin hanggang bukas kung ilan na yung voltage niya hanggang sa malobat siya. Ngayon mga kaibigan, 13.4 na siya. Ayun, 13.4. Tapos yung battery na to is 12.8. Okay, so ang oras ngayon mga kaibigan is 4 AM na po na umaga. Still buhay pa rin yung ating bagong battery pack. So yung pala, yung link nito sa description box para mabilis na mapuntahan yung store na pinagbilang ko nito. Napakakunat ng battery to. Siguro ito yung 6,000 mAh yung kada isa. Nakapat na ako nitong charge na cellphone. Tapos itong power bank, almost 7 hours yata o higit pa yata naka-charge yan dyan. Mga kaibigan ko yung nakaabot kayo dito sa dulong parte ng video na to, masasabi ko lang mga kaibigan, ayon dun sa observation ko dito sa battery to is yun, matagal siya malawbat at mabilis lang siyang mag-recharge. Tapos kaya niyang i-charge yung mga cellphone hanggang 4 hanggang 5 beses. Ito nga power bank pa, hindi pa siya namamatay. So what if pa kaya kung cellphone lang, diba? So useful yung mga ganitong klaseng project mga kaibigan. Kung sakali magtatanong kayo kung para saan yung mga ganitong klaseng project, so mga kaibigan, yung mga ganitong klaseng project is useful na po for brownout or blackout. So kaya po ang pangalan nito is blackout. Blackout po kasi yung buong city nyo nagkaroon ng brownout, kaya blackout. Kasi yung brownout po panandalian. Pag nag-brownout na sa buong city, aabutin po ito ng 4 to 5 days bago ito maayos. Kaya blackout po ito. Kasi ganito po yung konsepto ng blackout series na ginagawa ko. So kailangan magtagal siya ng mga ilang araw. So malit lang naman na version to. So palaki to ng palaki. Then may mga specific na solar panel na partner to para mabilis lang siya mag-charge within 4 to 6 hours lang. Full charge siya sa direct sunlight. Yan ito yung pinakamurang version. Yan. Tsaka po ito mga kaibigan, ini-stock. Ibig sabihin stock, hindi iniiwan sa bodega o kaya iniiwan sa kwarto Hindi yun.
Yung stackable po yung pwede mo siyang dagdagan. Ganito rin yung capacity katulad din sa kanya, tapos magwa-wire connector ka lang para ma-parallel sila. So double na yung power na may bibigay niya ito. Ganun po yung idea nito, pa isa-isa lang. Tsaka mga kaibigan ko, nagustuhan yung ating video ngayon, so bigyan nyo naman ako ng isang subscribe dyan. Paki-like na rin at mag-comment kayo sa baba kung may mga iba pa kayong tanong. So, sasagutin ko lahat ng mga tanong. So, sa susunod na video na lang. Hanggang sa muli, mga kaibigan.